Sa likod naman ng lente, ang mga saksi at tagapagsalaysay ng mundo sa likod ng kamera dito sa ating Gen Zs. Sa bawat eksena, mapapelikula o video, may mga taong masasabi rin nating talentado, ngunit hindi lang napapansin. Sila ang bumubuhay sa bawat programa. Kaya ngayon, oras na para sila naman ang ating kilalanin. Pero bago yun, Hi! Ako si Mark Balvin ang University of Perpetual System, Isabela Campus. At ngayon, sila naman ang bigyan natin ng spotlight. Sino sila? Wait lang. Ang mga tao sa likod ng mga lente. Ito ang Gen Z! simula bata pa lang ako, kinahiligan ko na ang manood ng mga movies, cartoons, animes, at iba pang fictional stories. Lalo na yung mga bida. Alam mo yung mga lumilipad parang ganito. Yung nagiging invisible. Tapos, kayang paramihin ang sarili. Parang ito. Alam nyo, sa sobrang dami kong gustong gawin, natutuwa ako dahil lahat ng yon nagagawa ko sa editing. Yung mga inakala mong imposible, posible pala. Pero habang tumatagal, hindi lamang ako na-hook sa kwento, kundi kung paano ito nabuo. Nung lumaki ako, na-introduce ako sa mundo ng production. Doon ko nahanap ang sarili ko sa timelines, cuts, transitions, at syempre, ang puyat. Simula't simula pa, ang mga dokumento ng kasaysayan tulad ng pelikula, larawan, tapes, ay nasa kamay na ng mga tagalente. Sila ang unang nagkuwento ng mundo, hindi lang sa harap ng kamera, kundi sa mata ng manonood. Tahimik, matibay. Hanggang ngayon, nariyan pa rin sila. Hindi lumalabas sa frame pero sa kanila umiikot ang buong istorya. Sila ang nauuna sa set. Walang palakpak, walang credits. Pero bawat ilaw, bawat anggulo, bawat galaw, sila ang nag-aayos. Ako po si Mar Salar. Tawag nila sa akin, Kuya Mar or Manong Mar. Bali, nag-start ako sa kakamera noong 2007 sa ibang network. At the same time, sa technical na rin. Ganun nakahaba ang experience ko sa paghahawak ng iba't ibang klaseng camera. Dapat lang, hindi mo mapabayaan yung trabaho. Halimbawa, kagaya sa akin, matanda na ako. Sa pagiging, pa rin, enthusiast. Enthusiast ka doon sa ginagawa mo. Enthusiast ka doon sa mga bagong gamit. Kasi ang camera ay nag-i-evolve yan. So dapat, huwag kang tumigil doon sa alam mo. Kasi kailangan mo rin i-explore yung mga bagong gamit at saka yung mga bagong nagawa ng mga kasama. Habang ang iba ay nakatutok sa ganda ng kulay at forma, sila naman hinahabol ang katotohanan sa bawat kuha. Bitbit ang kamera sa init, sa ulan, at sa gitna ng ingay ng mundo. Ako nga pala si Troy Harvey Parabison. At nagsimula ako ng photojournalism. Simula nung grade 9, student ako. At tinuloy ko lang dito sa college. Nagkaroon ako ng camera sa pamamagitan ng pag-iipon para lang makapag-produce ng sarili kong camera. Napakasaya. Kasi hindi lang nagagawa mo yung passion mo, kundi nagagawa mo rin yung duty mo as isang photojournalism o isang photojournalist na ilahad kung ano yung mga nangyayari sa ating paaralan. Para sa akin, blessing siya kasi hindi tayo yung nakikita, pero tayo yung nandun para makita kung ano yung nangyayari. Sabihin na natin mahirap talaga ang buhay. Hindi naman lahat ng tao kayang bumili ng camera
Pero kung gusto mo talaga na maging photojournalist, huwag kang sumupong mangarap. May oras para sa lahat ng bagay. At syempre, hindi rin mawawala ang mga nauna sa atin. Mga kamay na marunong dumama ng bigat ng kamera, mga matang sanay maghanap ng kwento sa bawat sulok ng kalsada. Bawat kuha nila may kasamang piraso ng buhay at karanasan. Doming Mendoza, 53 years akong photographer. Mula nung lumawas ang cellphone, humina ang hanap buhay namin. Noon kasi walang cellphone, yung mga box camera lang. Ayun, medyo malakas yung konti. Pero nung naging digital na, nagsilabasa ng mga cellphone. Ayun, pa-picture kami, may cellphone kami. Sabi na gano'n. Siyempre, okay lang. Sabi ko naman, ano lang. Siyempre, medyo malungkot ng konti. Walang maiuwi sa bahay, gano'n. Kung minsan, pag inalok mo, mayroon pang suplada. Gano'n. Kung minsan naman, may bahay. Pag alok mong gano'n, sige po, picture kami. Gano'n. Kung makahanap ng kwan, may pambili ng ano man dyan, kailangan sa bahay. Gano'n. Sila ang bumubuo ng bawat eksenang hindi lang natin napapansin. Si Sir Mar na patuloy ang alab sa likod ng kamera. Si Troy na laging handang magkwento sa pamamagitan ng larawan. At si Lolo Domeng na nananatiling matatag sa kabila ng humihinang kita. Pero ang kwento nila, bihirang masambit. As a Gen Z, mas malinaw na sa akin na sa likod ng bawat kuha, bawat eksena, bawat emosyon, may mga pusong tahimik lang na gumagalaw. Sila ang tunay na bayani ng ating kwento. Hindi man sila humaharap sa spotlight, pero sila ang liwanag ng bawat frame. Ganun talaga, ganun ang buhay ng isang cameraman. Parang hindi mo siya aasahan na papansinin ka ng marami, papansinin ka ng mga ini-interview mo, ini-interview ng reporter mo. Kasi ang focus nila is doon sa issue at nakatuon din sila doon sa tinatanong ng reporter. Sa kanila ko natutunan na ang pinakamagandang kwento ay hindi lang nakikita, kundi ito ay nararamdaman. To all directors, editors, producers, photographers, videographers, photojournalists, video journalists, cameraman, even sound technicians, creatives, and crew. Salamat! Ito ang kwento ninyo. At ngayon, kayo naman ang sentro ng atraksyon.